Okay, so discuss naman natin itong topic under route surveying or engineering surveys to nung undergrad ako yung tawag sa amin. Engineering surveys. Kasi yung nauna yung fundamentals of surveying. Wala nga kaming higher surveying yun eh. Yung iba meron eh, no? Yung mga topographic surveys, control surveys, ganyan, hydrographic, ano pa ba? Astronomical observations, mga ganyan. Yan. Imutan ko yung iba eh. Meron pa tayong iba doon. Yung tachymetric surveys kasi sinama na sa fundamentals of surveying. May stage lang. And stages surveying. Okay, anyway. So, ito yung lumabas noong November 2004. Similar din yung sasagutan natin. Discuss natin yung simple curve. Paano yun nangyari? Okay, so meron akong snippet, mga excuse, na kuha, screenshot sa book ni Besavilla. Ano to? Ayan. So, ito yung simple curve natin. No? Yan gamitin natin. So, basically, ang simple curve lang is just parang parang sector lang naman yan ng circle. Ay, ba? Pakita. O, sector lang naman yan ng circle. Kita ba? Di ba? Ayun o. O, yun, sakto. Ay, hindi pala. Hindi pala siya sakto. Hindi pa sumakto. Ayun o. Kinuha lang siya dun. Ang center ng simple curve is the center ng circle. Ganyan lang naman yan. And then, kumbaga itong arc ng simple curve, yung simple curve is simply the arc lang pala. Kaya yung tinutukoy kong sector is kapag dinagdagan mo na siya, sinama mo na yung dalawang radius niya. Ganun. So, paano yung relationship niyan? Paano tayo makabuo paano yung itsura ng alam natin, simple curve? Dito muna tayo. Okay, so, recall from geometry na ang relationship ng tangent and radius ay perpendicular to each other. So sa simple curve, meron tayong tinatawag na tatlong points. Yung mga main points dito. Ito, yung point nito, kung saan nag-uumpisa yung curve and along the curve, ma-reach mo yung final stage, final point, which is doon mag-end yung curve. So first point, yun yung tinatawag nating point of curvature. Point of curvature. PC. Ganyan. Yung final point, minatawag naman natin yung point of tangency. Paano yan? Bakit sinabing tangent? Do parehas naman silang tangent, no? Kasi may ano yan eh, may line talaga yan dyan eh. Tinatawag nating tangent line. Kasya ba? Kasya ba? Ayan, no? So, from point na to, may tangent line ka dyan. Yan yung sinabi ko kanina ng relationship ng radius and yung tangent line ay they are perpendicular. So, ayan. Perpendicular yung radius and tangent line. Ayan. And then, syempre, meron ka ring tangent dito banda. Ayan. Kung saan sila nagmi-meet, sakto na ba to? Goods na ba yan? Ayan, tangent sa point na to. Kung saan sila nagmi-meet, yun naman yung tinatawag nating vertex. Other term doon, pwede ring point of intersection. Pwede rin namang vertex. Point of intersection. PI na lang. And then, ito, yung central angle ng curve and nung circle na rin natin, or sector rather, central angle ng sector is the eye. Na anong relationship niyan? Saan ba yan equal pa? Recall na 90 degrees din to, di ba? Tangent din yan. Same lang yan dito eh.
So, ito yung tangent line. Hirapan ako. Ito yung radius. Ayan, may tangent line ka dyan. So, naka-form din yan ng another 90 degree. Okay? So, ano ba na-form nitong shape na to? This is a quadrilateral, di ba? O, ang quadrilateral, recall, sum of interior angles ng quadrilateral ay 360 degrees. Diba kasi parang dalawang triangle lang naman yun, no? O, ito plus ito, 180. Ito plus ito is another 180. So, dalawang 180 or yan, 360. Okay. So, given na may dalawang 90 degrees ka na. So, that is already 180 na. So, 360 yung sum. So, 90 plus 90, 180. So, ibig sabihin, kung 180 na yan, edi 180 na lang din pala to. Sum na ito, 180. Di ba? So, kung sabihin natin I na to, edi ito is 180 minus I. Okay, di ba straight line naman to? Okay, di ba ang buong angle nun ay 180? Okay, di mangyari. 180 minus ano pala to, no? 360 is 180 plus yung I plus yung 180 minus I. Magtatanggalan lang din, di ba? I minus I, 180 plus 180. So, ito yun. Ito naman yun, no? So, ito yung 180 minus I. Di ba supplementary nga yan? So kung 180 minus I to, edi ito, I din to. Ganon. So, ibig sabihin, equal lang pala yan sila. Yung I na angle natin, yung central angle, yun lang din to. I din to, bali. Ganon. Oops. And then, ano pa mga kailangan nating information dyan? So, itong distance dito papunta dito, may tawag din tayo doon. Yun yung tangent distance, letter T. And syempre, since simple curve yan, equal lang yan dito. Tangent din to. From point of intersection, pamunta sa point of tangency. O ano pa? Meron din tayong tinatawag na, ano pa ba? Meron pa tayong tinatawag na external distance. Ito. From point of intersection, papunta ka directly sa point ng curve. Yung nearest, yung ano, farthest pala, no? Basta, ano yan, perpendicular din siya sa tangent dyan. So, ganun. So, that is external distance. And then, kapag pinag-connect naman natin to, ito at ito, pinag-connect natin yan. Gamitan natin ng line. Pinag-connect natin yan. Tapos, kapag ililink naman natin to, itutuloy natin yung point, yung point ng sa external distance, papunta sa midpoint ng chord na yan. Yan naman yung middle ordinate. Ganun lang. Yun lang naman yung kailangan natin dyan. Then, syempre, kapag, ay, klaro ba? Parang pangit ng pagkakalagay ko. Idiretso ko na lang siya dito. Ayan. Pag hinati ko to, edi syempre, hati rin to, di ba? Magiging I over 2 lang to. I over 2 lang din to. Ganun lang. Yan lang naman yung, ano natin, kailangan sa simple curve. Okay, parang pangit ng pagkakaano ko. I over 2. Masyado makapal. Yun lang naman. Then ito, yung length ng curve. Yan lang. Yan lang yung simple curve. Ang galing ko na tong, ay ba? Ayun. Yan lang yung simple curve. Meron tayong radius, may tangent distance, may length ng curve, middle ordinate, external distance, point of intersection, um, central angle, ito, point na center, central angle. Yan lang. Okay? So, wala pala yung ano. Nawala pala yung point of curvature and point of tangency. Sige, okay na yun. Ganyan na lang para di mawala. So, paano pa to? Ano pa ang makuha natin dito? Meron pa pala tayong sinasabi na, ito, yung degree. Ano yung, what is that degree? Ano yung degree na yan?
So, ang degree sa simple curve, yun lang ibig sabihin yung angle na mabubuo mo kapag ang ginamit mo na arc. Meron kasi tayong, mahati kasi yan sa dalawa eh. Meron ba dito? Ayun. Meron tayong pwedeng gamitan niya natin ng by arc basis or by chord basis. Dalawang ways yan eh. Ito. Try ko na lang tayo dyan. So, ito yung curve. Nilagay ko lang dyan. So, may radius ka, may radius. Ito yung tinutukoy ko. Yung, ito yung tinatawag nating arc basis. Bakit? Kasi nakabase ka sa arc. O, paano yun? Paanong arc ba? Eh di, ito, yung arc niyan, yun yung 20 meters. 20 meters kapag naka-SI ka, naka-metric pala, or pares lang naman yun. And 100 feet naman yan kapag naka-English ka. Times 5 mo lang. Times 5 mo lang. Yun lang yung relationship ng SI at US or yung English unit. So, ganun lang. So, anong magagawa natin dito? So, given na yung arc length niya na ay 20 meters, di ba? Then, may radius ka. May radius, may central angle na degree, tawag natin. Degree of curvature. So, and ito naman yung kabuuan niya, di ba? Yan yung kabuuan niya. Kumbaga, part niya lang kasi to eh. Part lang yan. Kumbaga, ito talaga yung buo niyan. O pwede natin yun magamitan ng ratio and proportion. Ito yung buo na niya. Okay, so minaliitan ko lang. So ano lang yan? Arc length nito. Ano bang arc nitong sector na to? Ang arc lang yan ay 20. Sige, sulat natin. Masyado pala makapal, no? Ito masyado manipis. Ano ba talaga? Gets na yan, 20 meters. Arc length yan, 20. Ratio mo sa angle. Ratio sa degree. Ito namang isa, arc niyan, yung buong yan ay, ano yun? Eh di, buong circle, circumference ng circle, di ba? That's what? 2 pi radius. Tapos yung angle niya naman, ito, naka-degree tayo. Naka-degree. So, ang angle naman natin dito, dapat naka-degree. Ilan yung buong angle ng circle? 360. Ito, kinakabisado mo ba yan? Ito yung turo ng prof dat. Ito yung kinakabisado natin. Para ma-solve mo yung radius given the degree. Kasi madalas ganyan yung tanungan eh. Degree of curvature lang yung binigay. Once na may degree of curvature ka na, masasolve mo na yung radius of curvature. Paano yun? So, ang radius is simply, eto, kung cross-multiply mo, yung nga. So, that is 360 times 20. 360 times 20. Ayan. Tapos divide by 2 pi. Divide by 2 pi. Ano value niyan? Diba? Kinakabisado mo ba yan? 1145.916. Yan yung dati. Dati. Dati lang. Hindi yung sa undergrad. Yan yung ginagamit. 1145.91559. Pero, 916 na lang. It's na yung 916. 91145.916 divided mo sa degree. So, ayan yung para makuha mo yung radius. Ganyan yung ginagawa kapag nag-arc basis tayo. Though, pwede rin namang ganito yung way. Meron pang isang way. Kung alam mo naman yung ratio, if ang ginamit natin dito, no, is naka mag-radians tayo. Okay? Kapag ang ginamit natin dyan, kapag naka-radians tayo, is, di ba, naalala mo sa geometry, ang length ng curve is simply radius times theta na naka-radians. Parang ganun lang din yan dito. So ang S, yan yung length ng curve. Yung radius yan. Tapos yung theta, naka-radians yan, di ba? So, yan yung angle in degree. Pero dapat, ko-convert mo siya. Angle in degree, ko-convert mo to radians. So, that will be times pi over 180 na lang natin. Yan, pwede rin yan. Diba? Dapat naka-degree siya, naka-radian siya eh. So, naka-degree to, divide mo by 180, yan, times of pi. So, magka-cancel yung mga degrees.
So, ang goal mo is naka-radians yan. So, ayun, ganyan lang. Yung length ng curve naman, R times D. Ganun. Pwede rin yan. Ganyan yung way. Pag pinapakuha ka pag ginagamit mo to, ito kasi walang naka-express na length ng curve dito, no? Kasi naka per 20 meters lang to. So, ganito kapag kinasolve mo lang yung radius in terms of degree. Ganyan. Yan yung by arc basis. Meron naman tayong tinatawag na chord basis. Ibig sabihin, yung chord naman yung basehan. No? Yun naman yung naka 20 meters for SI, tapos 100 feet pala. Nabanggit ko, feet ba banggit ko kanina? 100 feet naman yun pag English. Kalimutan ko tuloy. So, ayan. So, ibig sabihin, ito na yung buong 20. Ayan, no? Ayan yung buong 20. So, pag hinati mo, ito lang side i-consider mo. Pag hinati mo yon, ito lang yung side i-consider mo. Ayan, yung triangle na yan. Yan. Di mga gano'n ka dyan, di ba right angle yan? O right triangle yan. So, pwede ka magsukatawa dyan. Ano meron ka? May angle kang di ba yung buo, kinalahati mo. D over 2 lang yan. O meron kang angle, meron kang opposite, meron kang hypotenuse. So, ang gagamitin mo doon ay sine. So, sine ng d over 2 is simply equal to opposite. O, yan yun, 10 meters, kinalahati. Over hypotenuse, yung r. O, ganun lang. So, para makuha mo yung radius naman, madalas kasi in terms of degree. Konti lang naman difference na to nila. R is simply 10 divided by sine d over 2. So, dapat malaman mo or stated kung anong ginagamit. Kung naka-arc basis ba or chord basis. Pero ang default is arc basis talaga eh. So, 10 over sine ng d over 2. Ganyan. Then, pag kinukuha mo naman yung degree, given naman yung radius, di arc sine mo na lang yan. Di ba? Okay na. O, yun lang naman importante dito. So, pwede na nating ma-solve, no? Okay na, ano na lang natin to. Mamaya natin to. Meron akong values dito. Ito yung sundan natin. Um, Sige. Wait lang. Okay. So, continuing, ito gamitin natin. What if, ano lang, similar to nung NOV 2024, ang binigay ay 2024. 2004, hindi ko alam, basta naulit din yung ganyan mga tanungan eh. Simple curve, ala yan. So, 36 degrees, 43 minutes, gamitin natin tong value na to. And 30 seconds. Okay. And then, ang degree natin ay 8 degrees. Sige, 8 degrees. Exactly. Ayan, yung gamitan natin na given. Given. Ayan yung isolve natin. Okay, so, syempre, anong sabi ko kanina, once na may degree of curvature ka, gamitan mo na lang ng ganito para ma-solve mo yung radius. Ayan, no? Solve mo na yung radius. So, bonus na yan. Once na may degree of curvature, automatic na, masasolve mo na agad yung radius niyan. Hindi ko baliitan pa. Saan makapal ba? So, ang radius is simply 1145.916. 1145.96 ba? Di ba 916? Oh, laka. Sige. 1145.916. Radius. Yan, divide mo sa degree of curvature. Ang value niyan. Ito. Ano, pwede ba istoryan? Sige, okay na yan. May ano na lang? Sige, rektahan natin. Divide natin by 8. Ayan, 143.24. It's na yan. 143.24 meters.
Ayan. Meron ka ng radius. Ano ba hinahanap natin? Solve natin to lahat, no? Solve natin lahat. Okay, so may radius ka na. Pag na-solve ko na, i-block ko na siya. Ang sunod, ano natin? Siguro solve natin sunod ay, di ba may angle na tayo? Okay na tayo dyan. May angle na tayo. Lagay ko na lang to as I. Alam naman na natin value. I over 2 pala na to. Kalahati eh, hinati eh. I over 2, I over 2. Sige, lagay ko nga dito. Kung I ay 36 degrees, para ano na tayo? 36 degrees, 43 minutes, 30 seconds. Divide mo na lang yun by 2. Yun na yung I over 2. Gamitin nga natin. I over 2. Para ano? 18 degrees, 21 minutes, 15. 45 pala. Hinati ko yung 30. Tama ba? 36, 43, 30. Divide by 2. 18 degrees, 21 minutes, 45 seconds. Okay. Nanghingi ata yung ano kanina. 18 degrees, 21 minutes, 45 seconds. Okay. So, ayan. Meron na tayong I over 2. Siguro, store kaya natin yan, no? Store nga natin yan. Saan ba madalas nagagamit? Siguro, store ko to sa A. Tapos yung isa, store ko sa B. B over 2 lang, no? Ay, A over 2 lang, no? Sige, store natin yan sa B. Tapos yung isa is store natin sa A. Okay, so anong magagawa natin dyan? Ito, derive tayo ng formulas dito. Pwede nating masolve agad dito once na may tangent na tayo. May radius na, ang dulas tuloy ako. May radius na tayo is yung tangent. Kasi tignan mo tong graph na, ay figure na to, ayan o. Ayan, yung triangle na yan. Familiar ka ba dyan? Di ba ito radius? Tapos ito may angle ka o may tangent ka. Eh di, masasolve mo yan. Di ba? Ano yan? Di ba ano yan? Radius. Tapos may I over 2 ka, may tangent ka. Sige, gamitin natin yan. Mag-derive tayo. Dito ko na lang sa baba. Alam naman ito, di ba? So, ito ay meron kang I over 2 dyan. Meron ka, ito radius to. Then, perpendicular yan sila nun sa tangent. Di ba? Ano meron? Meron ka angle, meron ka opposite, meron ka adjacent. O, edi tangent. Yun pala tandaan mo. Kapag tangent, kailangan mo ng tangent. Para masolve mo yung tangent, edi gagamitin mo ng tangent function. Tangent ng I over 2 is equal to opposite tangent over the radius. Para masolve mo yung tangent, simply cross multiply mo lang yung radius. That is simply r times tangent ng I over 2. Ganun. So, ang tangent natin is r. Ay, dapat pala. In-store ko yun. Yung r nga, ilagay ko nga siya sa x. Yung radius, yung buong value ng radius para ano tayo. Ayan. Tapos, ano ko na, divide ko by 8. Ayan yung buong radius. Lagay ko nga yan sa x. Trip lang. Hindi naman ako mag-shift solve siguro. O x. Para exact value magamit natin. Pero lagay ko na lang siya dito as radius. Okay na siguro yun. Tinamad na isulat. Basta ang radius nasa x naman yon. Tapos tangent ng I over 2. Yung I over 2 nasa b naman yun, di ba? Ayan. Radius times tangent ng I over 2. So that is our tangent distance. Ano value nun? Ayan. So, 47.545. 3 digits nga natin. So, in 47.545 meters. Ayun na. Meron na tayong tangent distance. Okay, so i-block na, ano na natin to. I-block na lang din natin. Meron tayong tangent distance. Equal yan sila. Na ito. Tangent din to eh.
Ano isusunod natin? Pili lang, anong gagamitin? Pwede naman tayong gumamit ng what? Um, tapos ano? Pwede. Pwede namang same pa rin. Yun pa rin yung figure natin. Oo, yun pa rin. Doon pa rin tayo sa triangle na yan. May iba pa tayong mapapalabas dyan. Di ba ito? Di ba ito yung triangle natin yun? Di ba ano yan? Radius. Di ba radius to hanggang dito? Oh, plus E. Di ba? Oh, other ano pala doon, yung hypotenuse pala natin is radius plus E. Radius plus external distance. Di ba? Ano? Radius hanggang dito plus external distance. O, anong gagamitin mo naman dyan? Radius ka na lang din. Balik ka sa radius. And radius plus E. Huwag ka mag-tangent. Kasi yung tangent nakuha mo pag nag-radius ka eh. So, kung ito gagamitin natin, meron tayong adjacent and hypotenuse. No? So, that is cosine. Cosine naman tayo. Cosine ng I over 2 is equal to adjacent radius over hypotenuse radius plus E. O, pag solve natin yung E, external distance, so cross multiply mo na lang. Solve natin si E, no? O, pwede, cross multiply, or magpapalit na lang to ng pwesto. R plus E, that is equal to R divided by cosine ng I over 2. Ganyan. Cosine ng I over 2. And then, so, solve mo lang si E. So, lipat na lang si R sa kabila. O, ayusin ko na lang. Parang dito, ilipat ko na lang yung R. Lipat ko na sa kabila para pumuntay siya dito. O, pag nilipat ko si R, then magiging negative. Minus R. And then, etong R, may R ka dito, may R ka dito. Actually, pwede na nga yun eh. Pero ang madalas dyan, pina-factor out pa yan. Pag pinactor out mo yung R, so may magiging ano lang tong isa. 1 minus cosine I over 2. Minus 1. Di ba may identity to? 1 over cosine. Ano yan? Di ba secant yan? So, R is E. External distance is simply secant. Okay lang ba? Or ganito na lang. Secant ng I over 2. Minus 1. Di ba? May ganyan na formula. Dinerive natin ang formula dyan. So, may external distance tayo na. Pero ito, di mo na masulat yan as ganyan sa calculator. So, ganito ka, balik ka sa ganito. So, that is R, radius, times 1 over cosine ng I over 2. Di ba nasa B yun? Then minus 1. Ayan, 7 point. External distance, 68. 685 na lang. 7.685 meter. So, store nga natin yan sa A. Ganda eh. External distance, store sa A. Lang, trip lang. Kasi magagamit din natin yan. Store natin sa E. Okay, so, though may iba pang way kung ayaw mo nang mag 1 over cosine. Ito, may papakita lang ako. Itong pwede rin siya gamitin as cosine I over 2, di ba B? Tapos reciprocal. Ito, iba to sa ganito ha, iba to sa naka-R cosine. Yung shift cos I over 2, iba yan. Iba yan siya. Di ba? Yan kasi ang shift cos, ano yan? Arc cosine, inverse cosine yung kinukuha mo. Pero kapag cosine, tas reciprocal, cosine ng B muna, tas saka mo ni reciprocal yung buong yon. Ayan yung secant. Ganon. Okay, so meron na tayong external distance. Ano pa ba? Kulang pa ako. So, ito yung middle ordinate, kailangan pala natin makuha, no? Ano lang naman yun. Paano ba natin mapapalabas yan? Um, Middle ordinate. Ay, kulang pala ako ng point dito. Ito yung point na yan. Ayan. So, anong pwede nating magamit para dito sa middle ordinate? Cosine over 2 ulit. Pwede naman
Tangent, anong magagamit natin dyan? R plus E. E plus M, tas R minus ano. Pwede rin. Ano yung susunod natin? Okay, okay. Nakikita ko na. Ito naman yung gamitin natin. Ibang kulay. Ito naman. Ito naman yung triangle na gagamitin natin dun. Yan, maliit na yan. Mas maliit. Kasi ito, radius, I over 2 pa rin. And ito, ano to? Di ba radius to, binawasan mo na external distance. Ay ng middle ordinate. Buong radius, binawasan mo ng middle ordinate. O, yun. Yan yung sunod natin. Okay, so right angle pa rin yun. Right angle pa rin yun. Ayan, so this is the radius pa rin. Ito ay I over 2 pa rin. And then, ito ay radius, binawasan mo ng middle ordinate. Di ba? Yung nakita natin. Radius, bawasan mo ng middle ordinate. So, yun, napalabas mo na yung middle ordinate. Pag isa-solve mo naman yan, so that will be what? Tangent. Tangent ba? Wait nga. Meron kay adjacent and hypotenuse pala. So, cosine pala yan. Cosine ng I over 2. Diba? Wala kang kakabisaduhin na formula. Tignan mo lang yung relationship nila. Nagana tayo, review na rin to sa trigonometry. So, cosine A over 2 is equal to adjacent, yung R minus M, all over hypotenuse. So, isa-solve mo yung M. So, simply cross multiply R times cosine ng I over 2. Okay, and then equal to radius minus middle ordinate. So, isa-solve mo yung middle ordinate. So, ilipat mo siya sa kabila. Ito, lipat mo doon. So, magpapalitan lang sila. Middle ordinate is simply radius minus radius ng cosine I over 2. Diba? Huwag ka magkabisa. Trigo lang yan. Dadagdag mo pa yan sa kabisaduhin mo eh. So, pag dinederive mo naman, kasi makakabisa mo na rin siya, no? Muscle memory na lang. So, factor out si R. Then, ito will be 1 minus cosine ng I over 2. Ayun. So, meron na tayong middle ordinate. Okay, so meron tayong x radius times 1 minus cosine I over 2. Cosine I over 2 na sabihin. O, yun lang. So, that's 7.29. 7.29. 29 ilan yan? O, ito exact values gamit natin, di ba? Di tayo nag-round to. 7.293 meters. Store ko nga yan sa M. Trip lang. Wala. Sarap gamitin ng letters dito sa surveying eh. Kasi yun yung mga nasa calculator natin. Okay, so kumpleto na ba? Balikan nga natin. Meron tayong middle ordinate, external distance, middle ordinate, external distance. Ano pa? Mga stationing pala, no? Okay. Meron na tong I. Meron na, kumpleto na ba? Ayun, yung length of curve na lang, length ng curve. Ano lang naman yan. Once na may ano ka na, once na may radius ka na, and yung angle of intersection, masasolve mo na yan. 'Di ba? Ano natin diyan? Ito lang 'yan, length ng curve. Pag binigyan ka ng length ng curve, ano lang 'yan? Arc length formula lang 'yan sa geometry. So, pwedeng length ng curve is simply ito pala, hindi pala 'to yung buong curve, no? So, L na lang 'yan, tama? Ano bang ginamit ko dito? L sub C pala yung buong length ng curve. Siguro ano na lang 'to, L1 or length nung degree na lang. Length nung naka-base sa degree lang, L sub D na lang. Pangalanan lang natin na ganyan para iba siya dito. Ang length ng curve is radius times arc length din. I mean, angle, central angle din, pero dapat naka-radians ka. O RI. So, ito naka-degrees yan, di ba? Ko-convert mo yan to radians. So, ganun lang din, times mo sa pi over 180.
Para mag-cancel tong mga degrees. So, ayan, naka-radians ka. Yan, goal mo kasi dyan, naka-radians. Ito, naka-radians kasi ito, diba? Geometry, recall nyo lang. Sa arc length sa geometry. Okay, so, ibig sabihin, masasolve na natin din yung total length ng curve. O, radius lang naman yun. Times I, di ba? Na-store naman natin yun. Ang radius natin as x, ang I natin as a, times pi over 180. So, ayun, naka-radius, naka-angle siya, no? Naka-angle siya, DMS mo lang yan. So, ayun yung, tama ba? Length ng curve. Okay, so compare natin, ha. Ito yung length ng curve kapag ano tayo, ano ba ginamit nito? Arc basis, 91.8125. Yung haba. Binuo. Ayan, yan yung length ng curve kapag naka arc basis. O, pag ano naman tayo, naka chord basis naman tayo, length ng curve, ano naman yun? R sin theta. Length ng, wait. Okay, sige. Continuing. Ay, nakalimutan pala ako, may isa pa tayo. Itong distance na to, tinatawag natin yung long chord. Itong distance na yan. Long chord tawag natin dyan. Nakaka-long chord naman. Yan, long chord LC. Solve nga natin yan. So, ibig sabihin, pag kalahati, LC over 2, no? Ito kalahati, LC over 2, LC over 2, ganun na lang. Yan, buong chord na yan. So, kapag magta-trigo ka dyan, ito na yun, no? Mag-trigo ka lang dito. Di ba? Iba namang kulay. Ito, or ito. Right triangle. Puro right triangle lang talaga to. Kaya yung ano, or kaya hindi pala right. Meron din kasing ano ito eh? Oblique eh, no? May oblique din tayo dyan. So, ito yung pag sa naka ano tayo. Do di naman siya chord basis pala, no? Basta ito, pag naka-arc basis, yung length ng curve, yung papalabas mo. Tapos, ito yung isa. May kulang pa pala. May isang triangle pa pala. Tatlong triangles pala yan lahat, no? Paano nga ulit yun? Radius tas I over 2 tas LC over 2. O, ganun lang. Meron tayong radius, tapos I over 2, tapos length ng chord over 2. O, meron ka opposite, meron kang hypotenuse, so sign tayo dyan. Magsa-sign tayo dyan. So that will be sine of I over 2 is equal to opposite LC over 2 over hypotenuse radius. Agree ka ba na itong LC over 2 is equal lang naman yan sa LC over 2 over R is pwede naman yan LC over 2R? Present. Kasi pwede mo nang ibaba yung 2 dyan. Ibaba mo yan. LC over 2R. So, pag solve mo yung long chord, long chord, ito pa pala isang formula pa. 2R times sine I over 2. Tignan mo yung difference niyan sa length ng curve. So, long chord ay 2R, 2x. Ang natin sa x. Then, sine I over 2, di ba nasabi yun? Ang I over 2. So, ayan. Medyo may konting discrepancy na. 90.249. 90.249 meters. Tama ba? So, alin mas maiksi? Yung chord o yung length ng curve? Siyempre, mas maiksi yung chord. Diba? Kasi yung curve na ano siya eh. Pero magkalapit lang sila. Parang maliit lang talaga yung discrepancy nila. 91, 90. So, ganun lang. Again, ito nga, try nga natin. Solve nga natin yung radius kapag ginamit natin to. Pag nag-chord basis tayo. Ito lang, try lang natin. So, that will be 10 divided by sine ng d over 2
8 divided by 2. Di pa nirekta, no? Parehas ba? Kalapit. 143, di ba? Halos magkalapit lang. 143.356. Okay. Konti lang ano nila, discrepancy. So, dapat talaga malaman mo kung ano yung pinapagamit sa inyo. Arc basis ba? 143.356 meters or yan. Or yung naka-chord basis. So, ito yan. Actually, ito pala yung dito. Yung length ng curve, ma-solve mo rin ba siya? Eh di, panibagong R pala. Pag nag-solve ka ng konti lang yung discrepancy. Ito talaga yung arc basis natin. Yan yung default. Ganun. Arc basis. Yun lang naman. Ayun ba, may nakaligtaan pa ba ako? We already have, tignan natin. Ayun na, kompleto na. Ito yung mga stationing na to. Pag may PCPT ka na, sige, discuss ko na lang din paano yan. Okay na tayo sa LC over 2. Kompleto na. May mga tanungan naman kasi na ang binigay sabihin natin binigay yung stationing sa PI. Baga given na stationing sa PI, no? Sabihin natin kung given ang stationing sa PI. Given yung stationing sa point of intersection. So, paano ka makakarating sa point of curvature and point of tangency? So, sa point of curvature, para makuha mo yung stationing doon, so that is equal to, galing ka stationing ng PI, bawas ka lang ng tangent distance. Ganun lang, stationing sa PI, bawas mo lang yung tangent distance. Nakarating ka na sa point of curvature. Then, from point of curvature, pumunta sa point of tangency. So, stationing sa point of tangency, simply, stationing sa point of curvature, add ka lang ng, length ng curve. Yun na yun. Point of curvature plus length ng curve. Yun na yung stationing sa point of tangency. Ganyan lang. Yun lang to kasimple. Simple curve. Kaya simple na. Gulat ka sa spiral. May nagawa na ako sa spiral eh. Mas nauna pa siyang nagawa na. Ayorn. Sige. Okay, so continuing. Ito, ginawa na akong program. Ayan. Okay, so meron tayong naka-arc basis, meron na chord basis. Ano lang naman sila magkatalo sa radius lang. Kasi magkaiba ng way sa pagkuha ng radius gamit yung degree. Okay, so yun na yun. Tama na yun yung mga values natin. Now, let's try another problem. What if, naman, i-repeat lang din naman natin yung process. Ito talagang, suggestion, huwag nyo nakabisaduhin yung formula. Wala kayo ng figure, hanapin yung relationships nila. Ito, 3 triangles lang naman yan. Ito, galing dito. Pwede ko ba i-duplicate na lang? Ma-recall na lang natin. Ma-duplicate ko na lang. Itong triangle na to. Tapos, itong triangle na to. 3 triangles lang tatandaan nyo. Saan yun? Ito pala. Other side pala ginamit ko. And ito naman yung isa. Ito. Di ba? Yan lang. Ha? Ito ba yun? Pwede palang dalawa lang. Naisip ko nga. Pwede palang dalawa lang. Nagtatlo pa ako. Di ba ito na rin yung length ng curve over 2? Ayan na rin yun. Ito na rin yung length ng curve over 2. Dalawang triangles lang pala. No need na to. Nga naman, kasi kanina nga, dalawa yung na gamit natin sa isang triangle, di ba? So, no need na yung isa. Parehas lang yan sila. Dalawang triangles lang ang kailangan natin. Ito na lang. Yung isang side and yung mas maliit. Di ba? Ganyan lang. So, now what if we try another values naman?
This time, pwede nyo naman para ma-practice, sundan nyo to, tapos dapat same nang mapapalabas. What if, ano naman yung given natin? Ayan. So, let's try another values. What if, ano naman? 5-degree curve. Angle ay 30 degrees lang. Simple lang. Tinimplehan na lang. Parang ano to? Familiar to sa, parang pastboard din to Encounter ko na to. Ayan. Tapos, may dagdag lang dito. Ito yung sinasabi ko. Given na may stationing sa vertex. Stationing sa point of intersection. Stationing sa point of intersection is 16 plus 0.86.10. Sige. 0.86.10 per meter. Yan yung ginamit. Plug in lang natin yan. Gawa na lang natin yan ng program. 30 degrees. Ito wala nang butal. Okay. So, ang stationing sa PI, paano nga ulit? Pag meron kang stationing sa PI, bawas mo lang yung tangent distance. Makarating ka na sa point of curvature. So, gamitin na lang natin yung sa, natin. Okay, so duplicate ko nga to. Lagay ko dito, stationing sa vertex. Point of intersection. So, lagay ko na lang siya as, 16 plus, yung 16 kasi doon, ibig sabihin na yun, maka 1,000 ka na. 0.86. Pinay pa talaga, no? Ayan. Okay, so para makapunta ka sa stationing ng, ito na lang kaya, tanggalin ko to. Ayan, so para mating ka sa stationing ng PC, point of curvature and stationing ng point of tangency. Pinakita ko naman paano yan. Bawas mo lang yan. So, anong gagawin natin? Palitan mo na pala values. Wala na itong degree, minute, seconds na ito. 0, 0 na to. So, ang angle natin ay 30 degrees, di ba? Intersection. Angle of intersection. Tapos yung degree of curvature, 5 degrees. Ayan na yung values niyan. Bilis, no? Ulitin mo lang naman yung process eh. Okay. Katulad sa ginawa ko lang din kanina. Then, point of curvature is simply stationing sa point of tawag doon? Point of curvature, no? So, galing ka sa stationing sa PI, pero nagbawas ka ng tangent distance. Bawas mo lang yung tangent distance. Dito tayo sa arc basis. Arc basis naman yung madalas nagamit. Tangent distance. So, tignan mo yung difference nila. Ang konti lang din naman. Ayan. So, yan na yun. Actually, dito yan banda. So, eto, wala ka namang, kapag di naman siya nag-exceed kasi di siya nag-0, di mo mababawasan to ng 16. May 15 yan. So, yun yung point ng, yan yung stationing sa point of curvature natin. So, pares pa rin yan sila. Na 16. So, ibig sabihin, 16 plus 24 point, yan, 65 ba? 61 point, tama ba ako? 30 degrees, ano ba ginamit? Ay, nangyari. Okay. Mali pa rin nalagay. 16 plus, ano yun? Tama nga, 86.1. Babawas natin tong exact value, 61.41. Ito yan. Ayan na rin yan. Iba lang nakuha sa isang sa point. 24.691. Okay na. Yan na yun, meters.
Then para sa stationing PC naman, di yan sa point of curvature, dagdagan mo naman yan na length ng curve. Wala, ba't dalawa to? Ito yung length ng curve, di ba? Inuna ko. Kasi yung isa ay length ng chord. Ang length ng curve kasi, ano lang yun, radius times angle of intersection. So, ito L sub C to. Ganun. So, 144 point something. 69. 69. Paras pala. Iba lang tingin ko sa 69. So, yun na yun. Try natin yung sa, para may answer tayo dito. May multiple choice. 4 degrees simple curve is an angle of intersection, 54 degrees. Yan, process. 4-degree simple curve. Angle of intersection, 54 degrees. Baliktad nga lang to. Okay, 54 degrees. Then, the point of curvature, PC of the curvature, point of curvature is at station. Ito naman yung binigay. Okay, 34 plus. Ako yung point of curve naman yung binigay. So, hindi binigay yung point of vertex. Di, dali lang. Long chord, makuha agad natin, di ba? Long chord, masasolve na natin yan. Long chord niyan ay 260.117. 260. Ala ka. Bakit ganun? 4 degrees. Long chord, di ba? 54 tapos 4 degrees. Tama. Angle of intersection. Determine the length ng long chord. Walang malapit. 260? Baka yung 257. Baka sa rounding of discrepancy. Rounding of discrepancy. Check ko lang to. Balikan ko yan. Rounding of discrepancy siguro yan. Tama naman, 4 degree. Tapos length ng curve. Ito yung length ng curve. 270, eksakto. 270, may napalabas naman. Pagsunod, stationing ng midpoint. Kung midpoint lang siya, kalahati lang siya ng curve. Imbis ang idadagdag mo lang, pwede pala idagdag yun, no? May kasi hanapin eh. Stationing PI, PC. So, before sa PT, meron pang stationing at midpoint. So, that is, ginawa pala natin doon ay, ang stationing niya, 34 plus 523. 34. Ito, 523. Ayan. So, sa magiging midpoint na niyan ay yung point sa PC, tapos stationing sa PC, then dagdag mo lang ng kalahati ng length ng curve. So, ayan, 658. Ganun. 658. 658. 34 plus 658. Pero if ever nag-less than, nag-negative yan, kailangan mo ibawas na yun sa 634, magiging 33 na lang. Tignan ko nga tong isa. Bakit ganyan yung sagot? Okay, so upon checking, ang nangyari is sa formula nagkamali. Yung solution manual. Length ng long chord. Diba? Alam naman natin na nasan galing yan? Diba ito yung long chord over 2. Ayun no, anong ginamit? That's opposite over hypotenuse, diba? That's sine. Ito opposite. Ito yung opposite niya, LC over 2 hypotenuse R. Ang ginawa sa solution ay nagtangent. So, ang ginawa, tangent I over 2. Incorrect solution yun. Patay, paano pa ganun? Siguro, yun ba yung mismo lumabas ang time na yun? Nung 2004, uso na erroneous. Kasi, kung ako masasagot ko talaga yung ano eh. Sige, gawin natin. Tangent. Nag-tangent tayo. Tinangent natin yung I over 2. Is equal to opposite. LC over 2. Over adjacent. Ginawa. In adjacent. R pa rin. Pero adjacent lang ang ginamit. Parang ito yung ginamit. Mali talagang solution yun, di ba? Paano kaya kapag ganun? So, that's R tan I over 2. Di ba alam naman na to na same yun sa LC over 2R? So, that is 2R tan I over 2. 2R tan I over 2. That is equal to the long chord. Wait. Pag ganyan.
2r tan I over 2. Paano natin masosolve yan? Natamad maglagay, no? So, alam natin, 1145.916. Ito. Or kahit di mo nang kabisado yan. Ang simplest form nga niyan is ano 'di ba? So, that is 360 times 20. 360 times 20, tas divide mo by 2. Divide mo lang by 2. 20 divided by 2. And 3,600 divided by pi. Yan. Divide mo sa pi. Yan yung constant. 1145.916. Pero ratio and proportion ka na lang. Huwag mo na kabisaduhin yung formula. Ay, yung values. Ratio and proportion ka na lang. Pero kung sanay ka naman di maganda. Kaya pa ma-store sa mala terabyte yung yung storage dyan. Wow! So, ayun. So, 1145. Sige. Answer ko nga to. Answer. Divided by yung degree of curve, R. Para makuha natin yung radius, lagay ko yan sa X. Meron na tayong radius. So, R. Ay, 2R yan, di ba? 2R. Then, tan I over 2. Yung degree of curvature, ang angle ay 54 lang naman. Pero lagay ko na siya as A na lang. Angle of intersection. Divide by 2. 2R tan I over 2. Ito na yung R. Ang angle natin ay 54 degrees. Ayun. Ayun nga. 291.94. Ito yung sagot sa CNF. So, pero ang tama is nakasign talaga. 2x sign. Tama ba? 260. Di ba? Yung sagot natin. 257. Patay. Paano kapag ganyan? Nagkamali ulit sa pag-solve. So, ganun lang. So, talaga nang nakitang tanong no? Erroneous. So, I guess, that's it for simple curve. And sundan natin yan ng mga more challenging problems. Though, yan lang din naman yung concept noon. Kailangan mo lang talaga i-analyze kung ano yung hinahanap sa problem. And that's all you need. Yun yung basics sa simple curve. And that's it.